Sa ulo ng mga balita, ito pong balita ay galing sa CNN Philippines. Duterte extends national state of calamity until September 2021 due to pandemic COVID-19. Kamusta po kayong lahat? Welcome po sa ating programang Good Vibes News PH. At samahan niyo po akong alamin ang mga balita dito sa Pilipinas at para sa mga balita ngayon. At kung ngayon lang tayo nakita, ako nga pala si Joseph at iniimbitahan kitang mag-subscribe dito sa ating channel. Mag-like, i-hit na rin ang notification bell, mag-comment at syempre mag-share na rin. Let's go! Ang Pilipinas ngayon ay under na sa state of calamity. Nang sabihin kanina ni President Rodrigo Roa Duterte na i-extend niya ang state of calamity hanggang September 2021 next year. So inaasahan po natin ang agarang paglabas ng mga pondo upang makakilos ang local government unit at syempre ang national government para sa mga emergency gawa ng pandemyang COVID-19. Usapang Philippine Peso Exchange Rate Stable. Ito po ang top 10 ng mga currency sa iba't ibang bansa. Ito po ang palitan ng piso kontra dolyar. Ang isang dolyar po, US dollar, ay nagkakahalaga ng 48 pesos and 42 centavos. Ang euro ay nagkakahalaga naman ng 57 pesos and 31 centavos. British pound, ang halaga po niyan ay 62 pesos and 71 centavos. Indian rupee, kakahalaga po ng 65 centavos. Australian dollar, ang isa pong Australian dollar ay 35 pesos and 30 centavos. Ang Canadian dollar naman po ay 36 pesos and 71 centavos. Singaporean dollar, ang amount po niyan ay 35 pesos and 64 centavos. Swiss franc, ang price po ay 53 pesos and 19 centavos. Malaysian ringgit, ang price po niya ay 11 pesos and 76 centavos. And ang Japanese yen ay 46 centavos. Yan po ang prices ng iba't ibang currencies sa iba't ibang parte ng mundo. So ito po ang iba't ibang stocks na kasama sa aking portfolio at alamin po natin kung magkano ang price nila kanina. Umpisahan po natin sa Ali, 31 pesos po per share, so bumaba po ang Ayala Land. Aboitiz Power or AP, nagkakahalaga po ng 26 pesos, tumaas. Arit, 25 pesos and 95 centavos, tumaas po. BDO, 89 pesos, tumaas. Dito, 3 pesos and 76 centavos, tumaas. DMC, 4 pesos, bumaba. Globe Telecom, 2,140, tumaas. GMA 7, 5 pesos and 16 centavos, tumaas po. JFC or Jollibee Food Corporation, ganun pa rin po, 130 pesos and 20 centavos. Meralco, 278 pesos and 60 centavos, tumaas. Nickel Asia, 3 pesos and 8 centavos, tumaas po. Pure Gold, 48 pesos and 20 centavos, bumaba. SCC, 9 pesos and 80 centavos, bumaba po. SMPH, 28 pesos and 5 centavos, bumaba. SPC, 9 pesos and 29 centavos, tumaas. PLDT, 1,383 pesos per share, bumaba. UBP ay 54 pesos and 15 centavos, bumaba. At Universal Robina Corporation ay 134 pesos, bumaba po. So ito po ang prices kanina na mag-close ang ating Philippine Stock Exchange. Usapang DepEd po tayo. So ang DepEd po ay maglalabas ng DepEd TV. So ito po ang mga sikat at multi-awarded broadcast journalists from the country's biggest networks are joining forces for DepEd TV. So ang lead trainer po ay si Mr. Paulo Billones and Miss Lucy Cruz Valdez ang magiging senior trainer galing po sa TV5. Kasama din po sa trainer ay si Jessica Soho mula sa GMA 7, Corina Sanchez from ABS-CBN, Karen Davila, ABS-CBN, Arnold Clavio, GMA 7, and si Kuya Kim Atienza from ABS-CBN. Kasama rin po si Miss Cara David from GMA 7, Sandra Aguinaldo, GMA 7, Abner Mercado, ABS-CBN, Atam Araulio, GMA 7, Jackie Manabat, ABS-CBN,
MJ Marfori, TV5, Isa Liton, grooming coach, Pocholo Gonzales, voice master, and si Miss Laika, ang content creator at nagtuturo ng English sa YouTube. 2020 Top 10 Richest in the Philippines. Ito po ay galing sa Forbes Philippines. Top 10 pinakamayaman sa Pilipinas ay si Lucio and Susan Co na may net worth na $1.7 billion. So napakadami pong pera niya, no? Grabe. Pangnay naman po si Mr. Tony Kang Kakchong na may net worth na $1.9 billion. Grabe. Pangwalo po si Mr. Ramon Ang na may net worth na $2.1 billion. US dollars po yan, ha? Pangpito si Mr. Lucio Tan na may net worth na $2.3 billion. Alaman naman po natin ang top 6. Top 6 po ay si Mr. Andrew Tan na may net worth na $2.5 billion. Top 5 naman po si Mr. Jaime Sobel de Ayala na may net worth na $3.6 billion. Top 4 po si Mr. Lance Gokongwei and siblings na may net worth na $4.1 billion. At ito na po ang top 3, top 2 at top 1 na pinakamayaman sa Pilipinas. Top 3 po natin ay si Mr. Enrique Razon Jr. na may net worth na $4.5 billion. Si Mr. Manuel Villar, ang napakayamang tumataginting na $5.2 billion. At ang pinakamayaman po sa Pilipinas ay nagkakahalaga ng $13.9 billion at walang iba kung hindi ang mga siblings. So yan po ang top 10 richest in the Philippines nitong 2020 according po sa Forbes Philippines. Susunod po nating balita, magkakaroon na po ng National ID System at ito po ay nilalakadan ng gobyerno nitong 2021. Susunod po nating balita, mga provincial buses pa Metro Manila posibleng makabiyahe na ngayong September. So bago matapos ang buwan, posibleng makabiyahe na ulit ang mga provincial buses pa Metro Manila ayon sa LTFRB. Pero ang hamon sa ahensya, Ford lang sa 81 lokal na pamahalaang kinonsulta nila ang pumayag na makapasok ng bus na galing sa Kamaynilaan. So antayin po natin at abangan kung anong mga susunod na mangyari kung ang mga provincial buses po ay makakapasok na ng Metro Manila. Usapang PhilHealth naman po tayo. So Pangulong Duterte binigyan ng ultimatum si Geran para linisin ang katiwalian sa PhilHealth. So binigyan ni Pangulong Rodrigo Duterte si bagong PhilHealth Chief Dante Geran ng hanggang Disyembre para linisin ang korupsyon sa PhilHealth. It is an ultimatum, you need to clean up PhilHealth by the end of the year. Ito po ay sinabi ni spokesman Harry Roque. So kung hindi po daw malilinis ang PhilHealth nitong December, ay bubuwagin po ang ahensya. So mag-ingat-ingat po ang mga taga PhilHealth, makipag-coordinate po. Kung hindi po, lahat po kayo dyan ay tanggal sa trabaho. Next po nating balita, cemeteries, columbariums closed from October 29 to November 4. So all cemeteries, memorial parks, and columbariums nationwide will be closed for a week on Undas to prevent mass gathering that may lead to the further spread of COVID-19. Ito po ay galing kay Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque. So, usapang internet po tayo. Ito po ay galing sa UNTV. Ang sabi po ay PH internet speed, not too bad. Not too bad naman po, not too good din naman. So, ang internet po kasi sa Pilipinas ay mahal po talaga. Hindi ganun kabilis, pero mahal.
Galing pa rin po sa UNTV. So magkakaroon na po daw ng automated ticketing sa barko. So lahat po ay automated na sa pagbabayad ng pamasahe sa barko. At para po makapagbayad sila ng tamang buwis sa gobyerno. At syempre ang pagkolekta ng mga bayad sa pasahero ay tama. Next po natin, ito po ay from Cavite. So paunawa, ang video okay po ay pwede na lamang sa mga araw ng Sabado at Linggo simula 6 AM to 6 PM bilang pagbibigay daan sa mga online classes ng mga bata. Inaasahan po namin ang inyong pangunawa. So karaoke ban ipinatutupad na sa Cavite. So upang maiwasan daw ang pang-iistorbo sa mga may online classes at naka-work from home setup sa Barangay Piluso sa Silang, Cavite, ipinagbabawal na raw ang pagbibidyoke sa lugar pagpatak ng curfew hours sa naturang lugar. So maganda po yan, no? Para po maiwasan ang pag-iingay sa oras po ng klase ng mga bata at work from home ng mga empleyado. Very good po. Susunod po nating infographics, ito pong taon ay 2016 at 2020 ni President Rodrigo Roa Duterte. So makikita po natin ang malaking kaibahan ng kanilang itsura. So kahit maraming nagagalit sa iyo, Presidente, ikaw pa rin ang presidente ko, presidente namin na iginagalang naming lahat. So nauunawaan ko po ang hirap at bigat ng pagiging Pangulo. So si President Digong po ay 73 years old na. Siyempre po, may nararamdaman na po yan sa ganyang edad, natural lang po yan. At unawain po natin na siya po ay talagang napakaraming ginagawang trabaho. Tambak po ang trabaho ng Presidente. So igalang po natin ang Presidente at sundin po natin kung ano ang kanyang mga polisiya dito sa Pilipinas. Mabuhay po kayo, Presidente Rodrigo Duterte. Ito po, ang Presidente natin, napakasimpleng tao po niyan. Kumakain po yan sa karinderya hanggang ngayon. Ingat po kayo sa pag-try sa pagmamotor. Si President Duterte pala ay rider po talaga nung kabataan pa, no? Nakikita ko po nagbabike yan ng mga big bikes. May nakita po ako sa Facebook, ang sabi po ni Presidente, sabi ko, stay at home. Hindi na kung saan-saan kayo naghahanap ng halaman. Mga plantito at plantita. Yan. At meron din ako nakita, ang sabi ko, huwag nating bilhin kung hindi naman natin kailangan. Kung tama po yan. Pero kapag halaman, pwede. May exception. O para po sa mga plantito at plantita, ang mga halaman po, indoor plants na inalagaan po ngayong panahon ng COVID-19, ay napapansin ko po ay ang mamahal. So oras po natin ay 10:24 PM. Friday na po, September 18, 2020, week 38. Oras po sa London ay 15:25 PM, Paris, France ay 16:25 PM, Moscow, Russia ay 17:25 PM, Beijing, China 22:25 PM, at Tokyo, Japan ay 23:25 PM. So maraming salamat po sa panonood. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na, i-hit ang notification bell, mag-like, mag-comment at mag-share. So, kita-kita tayo bukas. Samahan niyo ulit kami ni Jollibee para sa ating episode 11 ng ating programa, Good Vibes News PH. Maraming salamat at ingat kayong lahat. Happy weekend!